changes people, both the one who receives it and the one who gives it. Kailangan gawin natin ang lahat-lahat ng ating makakaya para makapagbigay tayo ng kindness sa ating kapwa at tayo rin makareceive tayo ng kindness mula sa ating mga kapwa. We should make every effort to be kind. One way to show kindness is to listen. Ang makinig, ang buksan ng ating pandinig, buksan ng ating puso para makinig, that is one way to show kindness, to listen. What happens when we truly listen to the people around us, to the one speaking to us? How can we truly listen? Together, let's reflect and challenge ourselves through this message, the quiet gift of listening. Ano-ano nga ba yung mga pagpapala na natatanggap natin at naibibigay din natin kapag tayo ay matamang nakikinig? The quiet gift of listening. Listening is a way to speak kindness and love. You know, God shows His great love for us by hearing our prayers. Ang Diyos mismo, binibigay niya yung blessing ng pakikinig sa atin by listening to our prayers. God shows great love for us by understanding our situation. God shows His great love for us by listening. Ang ating Diyos, kataas-taasan, siya mismo nakikinig sa bawat isa. Pinapakinggan niya ang ating mga sinasabi sa ating puso, sa ating isipan. God listens to our prayers. Minsan, problema pa nga natin kung paano mag-express sa Panginoon. Minsan, problema pa kung paano lumapit sa Diyos. You know, paano ba kausapin si Lord? Problema pa yon. Yung, paano ba mag-pray? Paano ba mag-start ng prayer? Pipikit ba o didilat? Luluhod ba? Kailangan ba may sign of the cross o wala? Alam niyo yung mga ganong problema. At kung may start ang prayer, problema rin. Paano mag-end ng prayer? Dapat may in Jesus' name ba? Paano yun? Napa-amen ka kagad pagkatapos mo mag-pray. Ay, sorry, hindi counted. So, ganun ba siya? Sino ang dapat magpe-pray? Yan, concerned din yan. Dapat ipatawag si pastor, siya dapat ang magpe-pray. O kaya, dapat merong mandarasal. Binago lang yung pangalan niyan. Ngayon, ang tawag na nila, prayer warrior. Di ba? May tagadasal. Ang point, napakaraming complications na naimbento ang mga tao. Na ang totoo, ang talagang kailangan lang naman natin ay yung assurance. Ang kailangan lang naman talaga ng mga tao yung kasiguruhan dun sa tanong na, nakikinig kaya si Lord? Nakikinig kaya ang Diyos? And you know what, my friends? Yes, the Lord listens. That is how the Lord shows His great love sa bawat isa sa atin. Dakila, sobrang mapagmahal ng ating Diyos sa bawat isa na alam nyo, nakikinig siya sa atin individually. Regardless kung paano ang approach. Psalm 145 verse 18 to 19. The Lord is close to everyone who prays to Him, to all who truly pray to Him. The Lord gives those who respect Him what they want. He listens. The Lord listens when they cry, and He saves them. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin, dinidinig niya kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. God listens when we come to Him. As long as we are sincere. So wag yung approach, wag yung style ang problemahin nyo. Ang mas kailangan nating intindihin, sincere ba yung paglapit? Taos-puso ba? At meron ngang mga time na talagang hindi na rin naman natin malaman kung anong sasabihin kay Lord. Alam niyo yung mga pagkakataon na gusto mo talaga mag-pray, gusto mong ibuhos yung nasa dibdib mo sa harapan ng Diyos, na hindi mo malaman kung paano mag-i-start. Alam niyo, nakikinig pa rin siya kahit hindi ka makakompose ng sentence sa prayer. Romans 8:26. In certain ways, we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, sabi niya, when we don't know what to pray for, the Spirit prays for us
in ways that cannot be put into words. May mga pagkakataon na hindi mo na malaman kung paano i-compose yung sentence sa panalangin mo. Natigil ka na lang dun sa, Lord, hindi mo na malaman na susunod. Ano bang uunahin ko sa dami kong concern? At ang kasunod na lang ng prayer mo, pagkatapos mo sabihin na, Lord, yun na lang. You know what? Ang totoo doon sa mga pagkakataon na yon, naintindihan na niya yung gusto mo sabihin. Nagets na ni Lord kung ano yung sinasabi mo. Because it's the Spirit at that moment who helps us. Siya na ang nag-pray para sa atin, para dun sa mga panalangin, dun sa mga appeal, dun sa mga petitions na hindi na natin makompose into sentence. When words are not enough, when there's only a quiet sigh, the Spirit of God understands what is in our hearts. In the quietness and silence, God listens to us intently, lovingly, and graciously. At dahil nakikinig ang Diyos sa atin, we can also share the quiet gift of listening to others. Minless tayo ni Lord ng pakikinig, ng gracious na pag-unawa, pues tayo man, dahil tumanggap ng pagpapala na yon, i-extend din natin yon sa iba. I-extend din natin yon sa ating mga kapwa. 2 Corinthians chapter 1, verse 4, God comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will give to them the same comfort God has given us. Kung ano rin naman yung tinanggap natin na blessing, yun din naman yung isi-share natin eh. Kaya nga, sobrang mag-bless ang Panginoon. When we are blessed, we are really blessed. Para pwede rin natin yung i-share sa iba. So, if we receive the quiet gift of listening from God, pwede rin natin yon i-share sa ating mga kapwa, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Listening is a gift because there's an effort to do it. Merong pagsusumikap, may intentionality involved in listening. To listen, you have to be welcoming. Kasi hindi naman yan pwedeng, sige, maupo ka dyan, magsalita ka. Anong gusto mo sabihin? Sa tingin nyo, may magsasalita talaga sa inyo kapag gano'n. But to listen, to truly listen, you have to be quiet. You have to be silent. Kailangan ipostura mo yung sarili mo na talagang handa kang makinig. Kaya merong mga magulang nagsusumbong, yan naman kasing anak ko hindi open sa akin. Paano mo ba siya kausapin? Nung nakita nga namin, paano ka nga naman kasi kakausapin ng anak mo? Ayan, sige, anong sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, magsalita ka. So tingin mo, kakausapin ka talaga ng anak mo pagka ganyan kayo mag-usap. You also need to be present. Yan yung exercise na paulit-ulit nating ginagawa dito, yung exercise of being present. Ang totoo, lalo tigit sa panahon ngayon, nandyan yung katawan ng katabi mo, pero yung utak lumilipad. Inaantabayan ng kung na-deliver na yung mga parcels na dumarating sa bahay, lalo linggo tinatapat yung delivery. Physically present, mentally and spiritually absent. Alam nyo, yung moment ngayon, hindi nyo na yon makukuha ulit. Darating yung panibagong moment, next week may service ulit, pero iba yung moment ngayon. And there's a specific blessing right here, right now. Kaya do not miss the moment, be present. And to be a good listener, to truly listen to the people around us, you have to be present. You have to give sincere attention. You have to give time and patience. Matthew 19:14-15. Obserbahan natin ang Panginoong Jesus. One time, sa ministry ng Panginoong Jesus, merong mga gustong mga bata, may mga bata na gustong lumapit kay Jesus, pinipigilan ng mga disciples. Kasi mula noon hanggang ngayon, ang tingin sa mga bata, distorbo, maingay. Yung mga bata gusto lang naman lumapit. At syempre, kung nandyan yung mga bata, nandyan yung mga family, yung mga parents, gustong lumapit kay Jesus. Hinaharangan ng mga disciples. Ang Jesus,
Nainis, pinagilitan pa nga ang mga disciples. Sabi niya, Jesus said, "Let the children come to me. Do not stop them, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children." And speaking of listening and speaking, ang mga bata pag nag-express, i-express nila talaga kung ano yung nasa isip nila, kung ano yung nasa puso nila. Kaya ikaw, kailangan handa kang makinig. May sinasabi sila, "Mami, tignan mo ito, oh. Daddy, tignan mo yung ginawa ko." Gusto nilang i-express to show you something. Handa ka bang makinig? Nakikinig ka ba? What did Jesus do? So, He placed His hands on their heads in accommodate. He placed His hands on their heads and blessed them before He left. Ang challenge sa atin, gusto nating mapagyaman ang ating pamayanan. Gusto nating ma-enrich yung ating mga relasyon sa ating pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa ating mga mag-anak. Gusto nyong mapagyaman lahat ng yon? Matuto tayong makinig. How can we listen well? Paano nga ba talaga makinig? How to truly listen? Listen to understand and empathize. There's more to spoken words, and we don't need to perfectly understand everything that is said. Alam niyo ang talagang kailangan, what we really need is to share the feeling of that moment. We just need to share what is being felt at that moment. Yung makiisa ka doon sa kausap mo, unawain mo yung kinalalagyan ng kausap mo. For example, pag nagtatanong ang asawa nyo, "Maganda pa ba ako?" Or vice versa, "Pogi pa ba ako?" Anong ibig sabihin? Nagtatanong lang ba talaga siya kung maganda siya o pogi siya? Of course not. There's more to spoken words. Ikaw naman, ang sagot mo, oo na. Nakikinig kaya talaga yun? There's more to spoken words. Meron siyang sinasabi. Nagtatanong ang anak, "Daddy, proud ka ba sa akin?" Ay, syempre naman, anak kita eh. Yun ba talaga yung usapin at that moment? Do you see what we are talking about here? Kailangan natin i-exercise yung pakikinig. Kailangan natin i-exercise yung pakikinig. Jesus listened to how people feel. Jesus don't only listen to the words. Jesus listened to how people feel. Naalala niyo yung kwento ni Jairus? Merong isang leader of the synagogue, ang pangalan niya si Jairus. Sa kalagitnaan ng ministry ni Jesus, humahango siya kay Jesus at ang sabi niya, "Lord, agaw buhay ang anak ko. Kailangan sumama ka na sa akin ngayon na." Tapos, pag sinundan niyo yung kwento, sumama naman ang Jesus. Pero habang daan, nakiagaw pa ng eksena si bleeding woman. So, naantala pa, agaw buhay na nga, emergency. Pagdating nila sa bahay ni Jairus, ang balita sa kanya, "Ay, bakit niyo pa dinistorbo si Jesus? Wala na ang bata." Mark 5:36. Overhearing what they said, Jesus told Jairus, "Don't be afraid. Just believe." Yang overhearing, yung sinasabi ng Bible na overhearing, pwede nyo yan i-interpret sa mas marami pang pananaw. Pwede nyo siyang basahin na narinig ni Jesus yung usapin na patay na yung bata. Narinig niya pero hindi niya pinansin. Pwede rin mo rin siyang basahin na narinig ni Jesus yung pinag-uusapan pero nag-decide siya na wag yun ang pagtuunan ng pansin. So maraming anggulo ng pwedeng pagbasa dyan in Greek. Ang point na gusto kong i-highlight dito, nakikinig si Jesus sa nagaganap sa paligid. And regardless of what is being talked about, hinarap niya kagad si Jairus at sabi niya, "Sa akin ka lang tumuon ng pansin. Alam ko worried ka na ngayon dahil nga nagkalat na yung usapin sa paligid na wala na siya, but sa akin ka lang mag-focus." Jesus listened to how people feel. Pinapakinggan yun ni Jesus. Listen to empathize. Sabi pa natin sa Tagalog, makiramdam. So pag sinasabi natin listen, hindi lang naman yung pandinig eh.
makidama ka, makiramdam. Ano ba yung sinasabi ng sitwasyon? Also, we have to listen not just to respond and react. Maraming mga tao at nagiging ugali na ng karamihan na habang nakikinig sila, nag-iisip na sila ng sasabihin na hindi naman talaga kailangan. We don't really need to reply to everything. We don't really need to react to everything. Listen lang. Makinig lang. Resist the temptation of constantly commenting, constantly interrupting when people are talking. Ang hirap kausap ng gano'n, nakakapagod kasi mga 5 times mo uulitin yung point mo para mabuo. Mas masarap ang kantuhan when you're taking turns. Proverbs 18:13. Let people finish speaking before you try to answer them. That way, you will not embarrass yourself and look foolish. Patapusin mo muna kasi magsalita, yung pasok ka ng pasok dyan. Kasi nga, ang totoo, nakikinig sa itsura. Pero ang totoo, nakatingin sa'yo, iniisip na niya, isasagot niya. Ang hirap ng ganong kausap. Huwag lang mema. Mema sabi, ma-comment lang lagi. Huwag mema, instead, listen lang. James 1:19. Basahin natin itong laging napag-aaralan na verse sa ganitong perspective. Sabi niya, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen lang. No? So, ibig sabihin, pag may nagtotalk, listen lang muna. Be quick to listen. Slow to speak or slow to comment. Mamaya ka na mag-comment. And slow to become angry. Or slow to react. Mamaya ka na mag-react. Mamaya ka na mag-comment. Again, listen. Listen lang. Listen lang. And another thing, how to listen well, listen to unspoken words. Kanina, ang dami nating example kay Jesus about listening. Kasi si Jesus, hindi lang yung words ang pinapakinggan niya. Listen to unspoken words. Maraming sinasabi, pero hindi sa pamamagitan ng salita. Madalas sa titig, sinasabi ng tao yung gusto niyang sabihin. Kaya sabi nga nila, di ba, makuha ka sa tingin. Messages are contained not just in words. Meanings, thoughts, and feelings are also conveyed in facial expression. It is also conveyed in gestures. It is conveyed in body language and especially in tones. Maraming sinasabi, wala sa salita. Pakinggan mo yung facial expression. Luke 7:12-13. A funeral procession was coming out as Jesus approached the village gate. The young man who had died was a widow's only son, and a large crowd from the village was with her. So itong eksena na to, sila Jesus, kagagaling lang sa ministry. Ang dami nangyari. Ang dami nangyari sa ministry ni Jesus at ang saya-saya nila. Kasi may mga miracle silang ginawa, may mga teaching silang ginawa. Papasok sila sa isang barangay, siya namang prosesyon palabas ng barangay ng isang funeral. At yung mga tao, ang mamarcha pala nila patungo sa kanyang huling hantungan ay ang kaisa-isang anak ng isang biyuda pa. So imagine yon, nagsasalubong ang saya-sayang grupo, palabas naman ng barangay yung ang lungkot-lungkot na grupo. Verse 13, when the Lord saw her, the Lord saw the biyuda, his heart overflowed with compassion. Nakikinig, nakikidama, nakikiramdam si Jesus. At ang sabi ni Jesus, don't cry. Don't cry, Jesus said. Then, he walked over to the coffin and touched it. And the bearers stopped. Young man, he said, I tell you, get up. So ang Panginoong Jesus, dahil nakikinig siya, pinapakinggan niya yung sitwasyon. May mga tao na hirap mag-express through words. May mga tao na hirap mag-elaborate through words.
When you are concerned, when you are able, ikaw na yung mag-offer ng gentle na, kumusta? Kumusta? Ikaw na. Ikaw na yung mag-extend. Ang kumusta, mga kaibigan, yung 3 syllables na word na yan, napaka-powerful. Yan ay simple at napakalalim na pakikipagkapwa. Kaya lang, alam naman natin, sa panahon ngayon, sobrang naabuso yung word na kumusta na yan. Sobrang naabuso yung word na pangungumusta. Kasi ginagamit yung kumusta na, kumusta, may ipapalo up po ako. Yung babayaran nyo po, overdue na. So yun ang intro, kumusta. O kaya, mas alam ng lahat to. Kumusta, Mars? Ang susunod ay, di alam nyo na. Naabuso kasi yung kumusta. Pero di ba meron tayong ganong kaisipan, meron tayong ganong ginagawa. Bilang mga Pilipino na hindi kasi natin hinahayaan na mag-isa ang isang tao sa kanyang sitwasyon. Meron tayong salitang, kumusta? Kumusta? Ginagamit ang kumusta para alamin ang sitwasyon ng kapwa. Ang tunay na kalooban ng pangungumusta ay nasa pakikiramdam. Kaya nga, di ba, nag-open ka kagad ng kumusta kasi parang may off. Parang wala siya sa mood. Di ba? Napapansin mo, parang hindi yan yung usual aura niya. So, ikaw na yung nag-e-extend, kumusta? Parang malungkot ka yata, o parang mababa ang energy mo. Tsaka mo nalalaman na hindi kasi magandang pakiramdam ko. Halika, mag-pray tayo. Di ba? Ganun siya eh. Ang tunay na kalooban ng pangungumusta ay nasa pakikiramdam, nasa pakikibahagi, nasa pakikinig. You see the heart of listening doon sa ugat, doon sa puso ng kumusta. We have to redeem, we have to redefine the heart of kumusta. Bawiin yung kumusta, wag lang yung, musta Mars? Pag ganang kumusta, ibig sabihin talagang gusto mo makibahagi. There's a need for people to listen. Kailangan nating lahat na i-develop ulit yung ugali, yung kaisipan, yung puso ng pakikinig. Listen to what people truly want to say but probably can't. Baka hindi nila masabi kasi nga hindi naman lahat magaling sa words. Pero makikita mo sa body language, sa facial expression, doon sa energy. Di ba iba yung energy? Kailangan yung pinapakinggan. Ang isang crucial sa pakikinig, be silent. Be quiet. Be present. Listen and be sensitive. Huwag na kayong lumayo. Listen and be sensitive to your spouse. Listen to your children. Kumusta sila? Kung hindi tayo ang makikinig sa ating mga anak, sino ang makikinig sa kanila? Sino ang didinig sa kanila? The same with our spouses, ganun din naman yun. Kung hindi tayo makikinig sa ating mga asawa, sino makikinig sa kanila? And vice versa, children. Children, lahat ng anak, hindi lang naman yung mga maliliit na bata. Children, listen to your parents. Meron silang sinasabi. And again, pagpasensyahan nyo. Merong mga tao na hindi magaling sa words. Minsan yung mga magulang din kasi, syempre kinakapos sila ng words. Yung ano kasi, dapat ganyanin mo yung ano, kaya nga nagkaganyan. Bahala ka na mag-extend kung anong ibig sabihin ni nanay. Basta may sinasabi siya. Tsagain mo na lang, ano nga po ulit yon, ma? Sino yung mga naiinis-inis sa mga magulang kasi puro utos, puro utos? Alam niyo kung bakit puro utos? Kasi meron kayong hindi ginagawa na dapat nyo kasing gawin at sinabi na yan nung nakaraan, tapos hindi nyo pa rin ginawa. Meron kayong hindi napakinggan. Kailangan nating i-exercise both sa parents to their children, children to their parents. Pakinggan nyo ang isa't isa. Gift yon. Blessing natin yon sa isa't isa. Listen to your friends. Listen to your community. Kaya pinagtsatsagaan nga natin na may maganda tayong place, nag-organize tayo ng ganito para may maganda-ganda tayong place to sit down, talk to each other, listen to our situation, and encourage one another. Nag-iisip tayo how to bless people, nag-iisip tayo ng mga paraan paano natin mapagpala ang isa't isa. Huwag na kayong lumayo, pwede ring mas simple na paraan to bless people, makinig, makidama. Sa kabilang banda, i-bless din naman natin pag mayroong mga tao na nagtsatsagang makinig sa atin.
Huwag silang buwisitin. Huwag silang buwisitin, huwag silang abusuhin. Napakalaking blessing pagka may mga taong matyagang makinig. Beyond what we can do for each other, always remember that the Lord our God also listens. So, minsan mayroong mga pagkakataon na hindi natin napapakinggan ng isa't isa. Kulang tayo ng energy para makinig. Meron pa rin tayong tatakbuhan ang ating Panginoong Diyos. Psalms 116, verse 1 to 2, I love the Lord. I love the Lord because He hears my voice and my prayer for mercy. Because He bends down to listen. Imagine that. I will pray as long as I have breath. The Lord bends down to listen. Listening is a special form of kindness. It blesses both the one who speaks and the one who listens. Ang pakikinig ay pagpapala pareho doon sa pinapakinggan at doon sa nakikinig. Listening is saying, you are not alone. You are not alone. When we listen to each other, we are all saying we care for each other.